Umabot na rin sa Senado ang issue patungkol sa pinakanotoryos na kalsada sa Metro Manila, ang Mel Lopez Boulevard o mas kilala bilang Road 10. Ito ay isang 6 na kilometrong 6-lane highway na nagdudugtong ng Navotas at Manila Port Area. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, nagsumbong si National Bicycle Organization o NBO Director at Founder Benedict Camara ukol sa kawalan ng police visibility sa Road 10 sa Tondo, Maynila kahit na talamak ang mga nakawan at holdapan doon. Ayon kay Camara, 3 taon nang nangyayari ang pangho-hold up at nakawan sa Road 10 tuwing gabi, ngunit wala pa ring mga pulis na nag-iikot sa lugar. Sa gabi, dun sa Road 10, walang police presence. Wala. Ayun, General. By sundown, wala. Bakit walang police presence? The fact na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot, ba't hindi pa rin pinupunta ng mga pulis? Sinabi rin ni Camara na maging ang mga bakal na kinakabit sa lugar ay hindi nakaliligtas sa mga kawatan. I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, pinuputol ng mga criminals yung bakal, kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. Dahil dito, nasermonan ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo ang Philippine National Police o PNP dahil sa kakulangan ng aksyon. Sinabi ni Tulfo na sa loob ng 3 taon ng patuloy na nangyayaring nakawan at holdapan, posibleng hawak ng mga tiwaling pulis ang mga magnanakaw. Matagal na yan, 3 years, nagsususpecha na ako, baka yung ma-hold up dyan, bata-bata, nina PO1, nina Sargento, nila Major, problem, etc. Hindi nga, sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. Saka pasok yung mga kriminal. 1 plus 1 yun lang po yun, sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. Dahil dito, inatasan ni Tulfo si Police Brigadier General Reynaldo Pawid na magtayo ng container outpost sa lugar, maglagay ng pulis at mobile sa Road 10 upang maiwasan ang talamak na nakawan at pangho-hold up. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon, sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo din, kakausapin ko si Chief PNP, I don't know, papapondohan natin, maglagay ng outpost doon. Para once and for all matigil na po. Police outpost pa, wag tanod. Nagbanta rin si Tulfo na kapag hindi ginawa ang outpost sa lugar ngayong linggo, ay babalik na siya kay General Pawid. Back on topic lang dun sa nabanggit niyo sa Road 10 kasi taga-Tondo po ako eh. So every week dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week no, for the past 3 years napansin ko, hindi lang yung mga criminality. Pero sa gabi dun sa Road 10, walang police presence. Wala. Ayun, General. By sundown, wala. And bakit po sa palagay nyo? Bakit walang police presence na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot? Ba't hindi pa rin pinupunta ng mga pulis? Ano sa palagay nyo? Siyempre, yung pulis, isang makakatabi lang dyan, masaksak pa, wala na. So, siguro, sa nila. Sir, siyempre ikaw, taga-Tondo ka. Thank you. Thank you. Opo. Sabi mo for the past 2 years, yung lugar kilalang kilabot dahil hold up at aksidente, etc. At walang visibility, police visibility, sabi nyo, for the past 2 years. By sundown, wala na. By sundown. Opo. Bakit po sa tingin nyo? Hindi ko, I think, kasi sundown, doon na nangyari mga hold upan eh. Yes, and I'd like to, actually, before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, pinuputol ng mga criminals yung bakal, kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. So yun lang po, nakita ko yung progression on through the years. Okay. General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng ano man tawag nun, yung maliit na parang station, parang ano lang, container. I want you to put an outpost. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24/7 nandun yung outpost that will serve as police visibility.
na dapat may naka-duty na pulis, at least 5 pulis, at mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. Kasi matagal na yan, 3 years, nagsususpecha na ako, baka yung ma-hold upper dyan, bata-bata, ni na PO1, ni na sarhento, nila major problem, etc. Hindi nga sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. Saka pasok yung mga kriminal. 1+1 yun lang po yun sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. O nag-aantay na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng hating gabi, magdideclare na agad hold up. Ito na sir kita. Sinasabi ko lang to parang joke pero maring pwedeng totoo. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo din, kakausapin ko si PNP, I don't know, papapondohan natin. Maglagay ng outpost doon. Para once and for all, matigil na po. Police outpost wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon sir? Give or take, para abangan ko. Kasi ako sir, ganito this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa in 5 days, babalikan kita in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So General, pag nagbigay ka sa akin ng nandito yung mga alipores ko sa likod, jot down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes sir, we'll check. Hindi kayo dekorasyon dyan sa likod ha. Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon lang kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po General. Meron po naman tayong malapit na PCP doon, but we'll check on the specific area. Yung PCP, tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang maglagay talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung pag sundown, sabi ni Sir from Tondo, yung holdapan. Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes sir. Ganun naman ang directive ng higher headquarters sir. Siguro sa implementation na lang sa baba nito. And we will reiterate this directive again sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road yan. Tingnan natin kung di matigil yan. Yes sir. Kaya lang, marami mawala ng kita. Yung mga palapunta sa mga beer house, mababawasan punta sa beer house kasi wala nag-intriga. Anyway, joke lang yun, sir. So do your job, sir, para hindi kayo mapagbintangan. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. And kawawa naman kayo kung talaga wala kayong ginagawa masama. We'll do that, sir. Di ba, sir? Tumataas si Mr. Lim. Sir, may pakiusap lang po kami. Sanay naman po ng baka po yung Marilaki. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilaki Highway, ang dami pong patay, meron na namang kahapon. Marilaki. Sa Rizal po, opo. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan, kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po, sako po ito ng Metro Manila, Kalahati at saka ng Region 4A. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Huh? Oh, ginagawang racetrack to, General. Every Sunday. So, yung Marilaki, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway. Yes, sir, we'll check on this, sir. I think it's part of 4A. Sulat kayo. Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito, pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng Chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya Marilaki, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama? Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, raider yung mga Ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. Bakit po? Anong korte ng kalsada? Or then DPWH should be involved also here? Dapat po. So, meron ba taga DPWH dito? Good morning, Mr. Chair.
Meron? from DPWH. Okay, DPWH, is there anything that you can do about this? W- Not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. I'm from the legal service, Your Honor. I'm not particular with but we're aware of what's happening in Marilaki. You're aware. Yes, Your Well, Honor. what have you been doing about it? Top of my head, Your Honor, I'm sure that we installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as Yes. I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll Yung installed dito, bakit tuloy-tuloy pa mga disgrasya ayon dito kay Mr. Lim? I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly, Your Honor. Racing. Yes, So Your Honor. therefore, trabaho ito ng PNP. So General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing track. So aware po kayo dito, General, ang PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang ito, lugar na ito, sir. I think, sir, the Police Regional Office 4 is aware on this, but we will direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatay, okay.